pa ng Polo, Bulacan. Samantalang ako'y nag-aaral ng batas sa Far Eastern University. At marahil, dahil sa mabangong simoy ng hangin ng Bulacan, kaya ako'y nagtagumpay sa aking pag-aaral. Ito rin po ang hangin na sumisimoy ngayon at ikatatagumpay ng mga nag-aaral ng batas dito sa Bulacan State University. Bukod dito, malapit po ang puso ko sa mga aral ng batas. Kamakailan lamang ako'y nagtungo sa Silliman University sa Dumaguete City at sa Angeles University Foundation sa Pampanga upang magsalita din at makisalamuha sa mga mag-aaral doon. Nung ako'y nahirang bilang punong maestrado ng Pilipinas noong ika-21 ng Disyembre ng kasalukuyang taon, ay dagliang kong ipinangako ng aking pangunahan ang isang hudikatura na makikilala sa 4 na INS: independence, integrity, industry, and intelligence. Sa ating wika, 4 na kasarinlan, katapatan, kasipagan, katalinuhan. Upang matupad ang adhikaing ito, aking minabuti na dapat ipagpatuloy at palakasin ang Action Program for Judicial Reform or APJR ng kataas-taasang hukuman. Sa ilalim ng aking panunungkulan, 4 na suliranin na sumisira sa katarungan ang aking pinag-akulan ng pansin. Ang mga suliraning ito ay tinawag kong ACID sa wikang Ingles. Ito po, ang ibig sabihin ay limited access to justice by the poor, corruption, incompetence, and delay in the delivery of quality judgments. Para po matandaan, ang sabi ko, ACID, the ACID problems that corrode justice in our country. Para naman sa propesyon ng mga manananggol o legal profession, ninais ko ay isang abogasya na may pananagutan, maaasahan at may mataas na moralidad. We need competent and ethical lawyers. Itong propesyong ito ay dapat mahigpit na panghawakan ang katotohanan at katarungan ng higit sa anupaman. Sa mga hanay ng mga ito, manggagaling at lilitaw ang mga abogadong may tapat at malinis na budhi. Sa 26,000 pamunuan at kawani ng mga hukuman sa buong bansa, we have 26,000 employees all over the Philippines. Hiniling ko ang 3 bagay na ang tawag ko sa Ingles ay DHL: dedication to duty, honesty in every way, and loyalty to the court. Kung ganun po, ang hiningi ko sa mga judges, 4 INS. Ang hiningi ko sa mga abogado, competency and ethics. Ang hiniling ko sa mga empleyado, DHL. Pag po ako'y nagsasalita sa kanila, palagi kong inuulit yan. Kaya natatandaan naman nila. Ganun pa man, dagli at madalas kong sabihin na ang mga adhikaing ito ay hindi mga pangwakas na layunin, kundi mga paraan lamang upang maabot ang 2 mas mataas na tunguhin. Una, ang pagsasanggalang ng kalayaan at pangalawa, ang pagpapayabong sa kasaganaan ng ating mga mamamayan. Sa wikang Ingles, I believe that all these aspirations, the 4 INS, the fight against the ACID problems of the judiciary, the need for competent and ethical lawyers,
and the desired DHL of judicial officials and employees should all lead to two loftier goals. First, the safeguarding of the liberty and the nurturing of the prosperity of our people. Indeed, liberty and prosperity under the rule of law constitute my core judicial philosophy. Formal na ipinahayag ko ang aking adhikain at filosofya na liberty and prosperity under the rule of law noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa buwang ding yun, nabalita sa buong mundo ang masusing pagtutok sa kahirapan at mga karamdaman ng sangkatauhan ng bilyonaryong mag-asawang Bill at Melinda Gates. Upang makatulong sa mahihirap at may sakit, ginugol nila ang panahon at pera ng Gates Foundation, ang pinakamalaking pribadong institusyong pangkawang gawa na may kaloob na ari-arian o endowment na nagkakahalaga ng 29 na bilyong dolyar ng panahong yon. Ngayon po, mas malaki pa doon ang kanilang endowment. Sa kasulukuyan, ang malakihang pagpupunyagi na mabawasan ng kahirapan at lumaganap na sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Kamakailan lamang ang bilyonaryo at pangunahing mamumuhunan na si Warren Buffett ay nagbigay bilang tulong sa Gates Foundation ang 30 bilyong dolares. $30 billion was given by Warren Buffett to the Gates Foundation to help the Gates Foundation eradicate poverty and disease in the world, especially in Africa. Ang halagang ito ay katumbas ng higit sa 1.5 trilyong piso o mahigit sa 1.5 beses ng panukalang pangbansang gugulin o national budget para sa taong 2007 ng Pilipinas. Kung ganun po yung binigay ni Warren Buffett sa Gates Foundation ngayong taong ito na $30 billion, mahigit pa sa 1.5 trilyong piso, mas malaki kaysa national budget ng buong Pilipinas. This incredible sum of $30 billion donated by Mr. Buffett, I repeat, is about 1.5 times bigger than our national budget for the year 2007. Dito naman sa Pilipinas, ang Philippine Business for Social Progress ay isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod na mga pagsisikap para maibsan ang kahirapan. Sa pangunguna ng BSP, ang mga pribadong kayamanan o private wealth ay nagagamit para sa layuning ito. Alam po ninyo ngayong gabi, medyo nakumbida din po ako, makatapos ko rito sa Bulacan, na pumunta rin sa Manila Polo Club sapagkat yung PBSP, meron silang dinner na tinatawag na 10,000 peso per plate upang tulungan nila na mga paunahing mga ngalakal sa ating bayan, ang bayan, isang maliit na bayan sa Samar na tinatawag lang San Leonardo na tinamaan ng milenyo. Kaya po doon, ang mga malalaking o mabibigat na businessmen sa bayan natin will hold a dinner tonight about 8 o'clock after I have finished my obligation here. My wife and I will motor there and attend that dinner. Kasama na rin po yun sa pagpupunyagi ng mga may kakayahan sa buhay upang matulungan yung mga mahirap at may sakit. Ngayon, ang mga malaking kalipunan ng negosyo ay bumubuo na rin ng kani-kanilang sariling pangkawang-gawang foundations para
sa pagtataguyod ng edukasyon, kabuhayan at iba pang larangang panlipunan. Layunin ng mga taong itong mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan para matulungan ang kanilang sarili. Projects for self-help. Kamakailan lamang ay ipinahayag ng Taipan na si John Gokongwei na ipinagkaloob niya sa Gokongwei Brothers Foundation ang 10 bilyong piso. Ang halagang ito ay kumakatawan sa lahat ng kanyang personal na ari-arian sa kumpanyang JG Summit Holdings. Ang foundation naman ay dagliang nagbigay ng halagang 50 milyong piso sa Universidad ng San Carlos. Ang pagbibigay ng halagang 10 bilyong bilang endowment o kaloob na ari-arian ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Binigay ito ni Ginoong Gokongwei ng kanyang ipagdiwang ang kanyang ika-80 kaarawan ngayong taong ito. Kaya nasabi ko po kanina nung sabi ni President Pimentel, nakaguhit na, kwarta na lang ang kailangan. Ang sabi ko naman, hindi na talaga problema yan sapagkat hindi lamang pamahalaan nagbibigay ng tulong sa education kung hindi even private individuals. Ang katotohanan po, ilan sa kanila may-ari na rin ng mga universidad, hindi ba? Ang sinong may-ari ng University of the East, hindi ba si Lucio Tan? Sinong may-ari ng Mapua Institute of Technology, hindi ba si Alfonso Yuchenko? At sino majority stockholder ng Centro Escolar University? Si Emilio Yap. Kaya pinupugay ko rin po sila. Kapansin-pansin din ang mga pangkawang gawa sa edukasyon, pabahay, paggamot, at paglilingkod, panlipunan ng iba't ibang mga Pilipino. Sinabi ko na rin po kanina at kabilang pa rin sa pagsusumikap na ito ang mga palipunang pagninegosyo tulad ng Ayala, San Miguel, YGC, yung po ang Yuchenko Group of Companies, Metrobank at PLDT. Gayon din ang mga Taipan na nasabi ko na si Lucio Tan, Henry C. at Emilio Yap. Meron po silang mga problema, ngunit ang pinagpupugayan ko po ay yung pera nila, inilalaan din nila sa kawang gawa. Kabilang din at hindi dapat kalimutan ang mga tanyag na foundation ng media na nagsisikap makapaglingkod sa kapwa tulad ng Bantay Bata ng ABS-CBN at Kapuso ng GMA7. Nandyan din ang makamahirap na programa ng mga grupo ng relihiyon tulad ng Catholic Charities at Pondo ng Pinoy. Dapat ding baguhin ang dapat ding banggitin, medyo mahina na po yung aking mata, tumatanda na yata ako. Dapat ding banggitin ang mga kahanga-hangang gawain ng Gawad Kalinga sa pangunguna ni Francisco Padilla at Antonio Meloto, na kamakailan lamang ay tumanggap ng pagkilala o award mula sa Ramon Magsaysay Foundation. Marahil itatanong ninyo, ano naman ang kinalaman ng hudikatura sa mga malalaking gawaing pangtao at mga higanting donasyon na nabanggit ko? Ang tugon ay matatagpuan sa mga adhikain na mga pangunahing institusyon pangdaigdig para sa pag-unlad at pagsulong ng sanlibutan, tulad ng United Nations Development Foundation, World Bank at Asian Development Bank. Ano po ang sabi ng mga institusyong ito? Ang sabi nila, sila'y nagkakaisa sa kanilang paniniwalang maiibsan ng kahirapan at pag-unlad ng kabuhayan kung magkakaroon ng mahusay at maayos na sistema ng hudikatura.
Pinagsasanim po nila ang paglaban sa kahirapan sa mahusay at maayos na sistema ng hudikatura. Ang mga korte ang magbibigay kakayahan sa Estado upang pamahalaan ng maayos ang ekonomiya. Ang matinong hustisya rin ang magbibigay kapangyarihan sa mga pribadong mamamayan upang tumulong sa pagpapalago ng kabuhayan. Kung matino ang pagbigay katarungan, buong tiwala silang papasok sa negosyo, pamumuhunan at iba pang mga transaksyong pangkaunlaran. Sa makatuwid, bilang isang pagsusuma sa puntong sinasabi ko, dapat pagtuunan ng pansin at pag-ibayuhin ang pagsisikap ng hudikatura, hindi lamang para maipagtanggol ang kalayaan laban sa takot o tinatawag sa Ingles na freedom from fear, kundi pati na rin kalayaan laban sa kakulangan o freedom from want. Pinatitibay ng magkakaugnay na mga pamantayang ito ang pagsulong ng katarungan para sa kalayaan at kasaganaan, liberty and prosperity, na siyang tunay na nakapaloob sa mga hatol ng kataas-taasang hukuman. Ang sinasabi ko po nung araw, ang tinutuunang pansin ng hudikatura ay ang kalayaan lamang, only liberty. But it is my position that the judiciary should be concerned not only with liberty or freedom from fear, but also with prosperity or freedom from want. And so I say, liberty and prosperity. Sa katulayan, ako'y naniniwala na nagdaang mahigit sa 10 taong ito, ang mga hatol ng ating mga hukuman ay hitit sa mga halimbawa na nagpapakita ng magkakambal na patakarang kalayaan at kasaganaan, liberty and prosperity. Payagan ninyong isaad ko ang mga patakarang ito. Una, sa usaping may kinalaman sa kalayaan, ang timbangan ng katarungan ay dapat may pabigat laban sa pamahalaan at pabor sa mga dukha, sa mga naaapi, sa mga kapuspalad at sa mga mahihina. In controversies involving liberty, the scales of justice must weigh heavily against the government and in favor of the people, especially the poor, the oppressed, the marginalized, and the weak. Dahil dito, ang mga batas at mga gawain ng pamahalaan na sumisikil sa mga pangunahing karapatan ng mamamayan ay nagdaraan sa mas masusing pagsubok sa ating mga hukuman upang masigurong ang mga ito'y walang kalabisan o di kaya'y may paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, sa mga usaping may kinalaman sa kaunlaran at kasaganaan, pitagan at paggalang ang ibinibigay ng mga husgado sa mga sangay ng pamahalaan na may kinalaman sa pamamahala tulad ng Panguluhan at ng Kongreso. On the other hand, in cases involving development or the economy, deference must be accorded to the political branches of government, namely the presidency and Congress. Sa mga usaping ito tungkol sa kaunlaran, batid ng mga hukuman na dapat bigyan ng ehekutibo at Kongreso ng sapat na kalayaan para balangkasin at tuntunin ang landas tungo sa kasaganaan ng naaayon sa ating saligan at iba pang mga batas.
To put it in English, liberty and prosperity. Liberty should be weighed in favor of the people. When there is a doubt on whether liberty should be protected, the courts will protect individual people. And when the courts rule in favor of an individual, it makes that person a majority of one over the entire government of the Philippines. Because the Constitution has vested the judiciary with that responsibility to protect the liberty of each individual in our country. On the other hand, when it comes to policies involving the economy, involving development, the courts defer to the executive and legislative departments of government so that these departments of government may be able to fulfill their electoral mandate to pursue policies to promote the prosperity of the people and to alleviate poverty, disease, and disability. Noong nakarang Abril at Mayo ng taong ito, nagpalabas ang taasang hukuman ng tatlong napakahalagang desisyon. Una, tungkol sa karapatan ng Kongreso na utusang humarap sa investigasyon ang mga opisyal ng ehekutibo alinsunod sa kapangyarihan nitong magbalangkas at magpasa ng batas at sa karapatan ng mga mamayan na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay na mayroong interes ang madla. Pangalawa, tungkol sa karapatan ng mamamayang magsagawa ng mapayapang pagtitipon upang maihanap ng lunas ang kanilang mga karaingan. At pangatlo, tungkol sa karapatan ng mga mamamayan sa ilalim ng pambansang kagipitang deklarasyon o Declaration of State of Emergency. Sa lahat ng mga usaping nabanggit involving Executive Order 464, the policy of CPR, and Presidential Proclamation 1017, itinaas at kinilala ng kataas-taasang hukuman ang kahalagahan at pangingibabaw ng mga kalayaang civil liberties laban sa mga gawain ng gobyerno. Sa kabilang banda, sa loob din ng nakalipas na 10 taon, pagpipitagan at paggalang sa pakikitungo ang pagbibigay ng kataas-taasang hukuman sa mga patakarang pangkabuhayan ng pamahalaan. Sa Tanyada versus Angara, umayon ang kataas-taasang hukuman sa kapasyahan ng Senado na pagtibayin ng World Trade Organization Agreement. Sa desisyong aking isinulat, sinabi ng hukuman na totoong may ilang miyembro ng Korte Suprema na naniniwalang mas makakainam sa kapakanan ng sambayanan na ipawalang bisa ang kapasihan ng Senado na sumang-ayon sa WTO. Ganun pa man, hindi ito isang legal na katuwirang maaaring gawing batayan para ipawalang saysay ang kapasihan ng Senado at ipagpalagay na ito'y may lubhang pagmamalabis o pagpapasya. In other words, even if some members of the court thought that the action of the Senate in ratifying the World Trade Organization Treaty was not beneficial or wise, that was not a legal reason for the Supreme Court to strike down the WTO treaty, because
that did not constitute grave abuse of discretion. Kung nagpasya ng ganito ang hukuman, ito naman ang masasabing lubhang pagmamalabis sa paggamit ng angking kapangyarihan at katungkulan. In other words, had we struck down the Senate's concurrence to the WTO on the ground that it was not wise, it was not beneficial, then we would have ourselves in the Supreme Court committed grave abuse of discretion by acting beyond our authority. Akin pang idinagdag sa desisyon na yon na labas sa kapangyarihan ng hukuman ang mag-usisa o magrepaso ng mga gawain ng Senado kung ang layunin ay alamin ang paggamit nitong kapangyarihang magpasya ay naging wasto at matino, kapakipakinabang o makakatulong sa ikabubuhay. Ang mga bagay na ito, wisdom, convenience, beneficiality, ay nilaan ng saligang batas sa kapangyarihan ng Kongreso at hindi sa mga huwes. Ang pagpasya kung dapat ngang makilahok ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan tungo sa liberalisasyon o globalisasyon ng pangangalakal ay isang bagay na dapat pagpasyahan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng paghalal nila sa mga taong bubuo ng ating mga batas. In other words, as to whether our country should adopt the road to liberty or rather adopt the road to liberalization or globalization is not a matter for the judges to decide, but by the people themselves through their duly elected representatives. Ang patakarang hindi pakikialam ng hukuman sa mga suliraning pangkabuhayan ay inulit sa Labugal Bilaan Tribal Association versus Ramos. Sa kaso ito, pinagtibay ang pagsang-ayon sa konstitusyon ng batas sa pagmina o mining law na nagpapahintulot ng 100%, 100% pamumuhunan, 100% pamumuhunan ng dayuhan sa malawakang pagmimina. 100% foreign investments in large-scale mining. Sinabi ng hukuman na ang saligang batas ay dapat malawak ang pananaw at nakapagbibigay buhay. Hindi ito dapat gamitin upang masakal ang pagsulong ng kabuhayan o para sa pakikinabang ng iilan lamang. Sa halip, dapat itong bigyan ng kahulugan makapagbigay sa Pangulo at sa Kongreso ng sapat na batayan ng pagpapasya at makatuwirang pamamaraan para maakit ang mga mamumuhunan at matamo ng ating mamamayan ang biyaya ng kasaganaan at kapayapaan. Kahit hindi nakikialaman ng hukuman sa mga patakarang pangkabuhayan, hindi ito nangangahulugan na tatalikuran ng mga ito ang kanilang tungkulin na alisin. Una, ang mga malubhang pagmamalabis na mga mambabatas at mga namamahala kung ang mga ito ay maliwanag na lumalabas sa saligang batas, mga batas na iba at mga hatol ng hukuman o pangalawa sa mga gawain at kautusan na hindi makatuwiran bunga ng sumpong, kapritsyo o personal na pagkiling o pagsalungat na nauugat sa galit o puot. What I'm saying is, in spite of this deference that the courts give to actions of the legislative and executive departments, to matters involving the prosperity of the people, to matters involving the economy, the courts will never surrender their power to strike down actions of the executive and legislative department that one, violate
the Constitution, the laws, or jurisprudence, or 2, those acts that have been rendered with grave abuse of discretion arising out of bias, arbitrariness, or whimsical judgment. Sa pagtatapos, sana po'y naibahagi ko sa inyo ng lubusan ang mga adhikain at patakarang ninanais kong makamit ng ating mga hukuman. Alam kong di ko makikita ng buo ang katuparan ng mga saloobin kong ito. Subalit ako'y lubos na nananalig ng binhi ay naitanim ko na at di maglalaon ay makikita nating lahat ang pamumukadkad at pumumunga nito tungo sa ating minimithing kalayaan at kasaganaan. Sa pamamagitan ng ating pagdadaupang palad at pagtitipon ngayon, sana'y tulungan ninyo akong lahat at ating palaganapin sa buong bayang Pilipinas at sa buong mundo ang bagong ebanghelyo ng kalayaan at kasaganaan. Maraming salamat. Maaari pong maupo ang ating mga panauhin. The pledge of loyalty to the alma mater. Pakitaas po ang kanang kamay. With humility and sincerity. With humility and sincerity. I pledge my loyalty to protect with utmost care. I pledge my loyalty to protect with utmost care. The dignity of my diploma. The dignity of my diploma. That will show my loyalty to my country. That will show my loyalty to my country. And my service to my fellow men. And my service to my fellow men. As a debt of gratitude to my alma mater. As a debt of gratitude to my alma mater. May God bless me and the Bulacan State University. May God bless me and the Bulacan State University. Salamat po. Isang malaking karangalan po para sa Bulacan State University na ang ating magiging pinakabago sa Makatwid ay pinakabatang kaanib ng asosasyon ay walang dilibat kundi ang ating punong mahistrado ng kataas-tasang hukuman ng Pilipinas, ang kagalang-galang Artemio V. Panganiban. Isang karangalan din po na pangunahan ko ang inyong panunumpa. At kami po ay buong lubod na tumatanggap sa inyo sa Bulacan State University as Alumni Association Incorporated. Makitaas po ang kanang kamay. I wholeheartedly pledge to perform. I wholeheartedly pledge to perform. Without any mental reservation. Without any mental reservation. My duties and responsibilities. My duties and responsibilities. As a member of the Bulacan State University Alumni Association Incorporated. As a member of the Bulacan State University Alumni Association Incorporated. I promise to be always loyal to. I promise to be always loyal to. And protect the good image of the Bulacan State University. And protect the good image of the Bulacan State University. Marcelo H. Del Pilar College of Law. Marcelo H. Del Pilar College of Law. May God bless me and the Bulacan State University Alumni Association Incorporated. May God bless me and the Bulacan State University Alumni Association. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Kinagagalak po namin mga kasangkay.
Later that we have bestowed to our honoree, we shall have to move to the second floor of the administration building for the dinner. Please do not be absent. Hindi po sa kumpleto yung honor na ibinisto natin kay Chief Justice and his First Lady kung wala kayo doon. So, I invite all of you for the dinner. Huwag po kayong mawawala. Doon lang, just a walk. Ano po? Salamat po. Ayaw. Ayaw. Thank you. Thank you very much. We shall have enough time doon. Tayo naman. Kabila. Maniwala po yung po na eh. Sige. RTC. Kapagin mo na konti. Ma'am, isa pa. Ma'am, isa. Thank you. Okay, one more. Thank you very much. Maraming space dito eh. Dito na naman po. Nakikita po tayo palagi sa buwan. Ano siya ito? Hey! May baka na dalawa. Sisters finally. Dedication para sa IBP Bulacan at natuloy sa IBP Bulacan. Nangyari siya ang presidente ng IBP. Ilalagay ko namin sa memorabilia. Meron po kami ginawa mini-museum. Kailangan na namin.
IBP Bulacan. Hindi pa ako nakakain dito eh. Hindi ko alam. Bigyan mo si Juan, si Judge. Memorabilia. Hindi pa ako nakakain dito. Ayan. Bulacan siya. Ayan. Tayo dalawa.